Magandang araw ulit mga kasama ko dyan sa Disaster Risk Reduction and Management. Magandang umaga rin sa mga local government units, mga chief executives, and for that matter, everybody. Last time sinabi ko na flooding ang ipepresent ko, but before I present to you the flooding scenario in Region 2, I would like to answer, may pahabol kasi na question tungkol sa graph doon sa pagtugon sa COVID-19. So on your screen, dito sa right side na itinuturo ko ngayon, are the behavior statistically, ito yung curve ng mga nagamit doon sa pagtugon natin sa COVID-19 noong 2020 hanggang 2022. Ang unang curve na ito, ang tawag natin ay leptokurtic. By the way, statistics ito ang nagsasabi nito, ang nagde-define. Ito naman na parang normal bell shape ay mesokurtic. Ito naman ay platykurtic. Kaya nila nakuha yung pangalan nila. It depends upon its kurtosis. When I say kurtosis, ito naman yung tailedness ng behavior ng specific data or incident na interesado ka. So kung matarik siya, ang tailedness niya, we call it the leptokurtic. If it follows a normal pattern or a normal distribution, parang bell shape, it is a normal distribution or we call the mesokurtic curve. If it tends to go flat, mababa lang, ay sinabi ng statistics na negative kurtosis siya. So yun ang basihan ng nakita nyong application na nagamit nung pandemic from 2020 to 2022. So with that, I will proceed now to our main subject for today, or a main lesson for today, or main presentation, which is the flooding in Region 2. By the way, pagpasensyahan nyo na kung medyo mabagal ako sa pag-present sa mga materials ko because mag-isa ako, wala akong staff na nagbibigay ng technical assistance dito sa mga presentation na ito. So in here, makikita nyo na ito yung mapa ng buong Pilipinas, ito actually. Itong flood simulation scenario na ito, hindi lang naman applicable sa Region 2, but it can be applied sa buong Pilipinas. And maybe even in the whole world, pwede nilang gamitin ito through the use of technology. Ang technology natin ngayon masyado ng advance So ang ginagamit ko ngayon is the Geographic Information System. Hindi ko lang maipatong kasi dito yung tables, yung PowerPoint presentation kasi ibang platform ito. Baka pwedeng gawin siguro yung mga mahuhusay sa na IT, or baka hindi pwedeng gawin kasi ibang platform ito.
But anyway, let us discuss. So tulad ng nasabi ko noon, dashboard mode tayo maglalaro. So from here, tingnan natin ang makakaapekto sa magbibigay ng pagbaha sa Region 2. We all know that Region 2 is bounded in the west by the Cordillera Mountains. Dito tinuturo ko more or less. In the south by Caraballo Mountains. Andito yung Caraballo Mountain Ranges. Dito sa banda rito. And in the east by the Sierra Madre Mountains. So in other words, basin siya. That's why there is such thing as what we call the Cagayan River Basin. So tignan natin muna yung katabi niyang region on the western side, which is here. Cordillera Administrative Region. I am concerned with the Cordillera Administrative Region because I am very sure na sa eastern slopes niya itong Cordillera Administrative Region, pagka may excess water siya, dito magde-drain towards Region 2 that causes flooding. Dito sa Sierra Madre in the east, wala tayong problema kasi automatic naman na sa western slopes niya, sa Region 2 ang punta. Sa Caraballo naman in the south, most of its waters, yung nanggagaling sa Nueva Vizcaya side, ay nade-deposit muna or may dam tayo, which we call the Magat Dam. And I will discuss sa latter part ng presentation na ito, ano ang role ng Magat Dam. During my incumbency as Regional Director, I was surprised to note na yung taga Region 2, karamihan, ang alam nila, iisa ang dam sa Region 2, the Cagayan Valley Region. Pero to correct that belief, meron tayong isang dam pa. Yung Kaseknan Dam that was constructed way back in 1998 by the California Waters. But walang gaanong problema dito because ang tubig niya, pagka mag-release siya ng tubig, it drains towards Region 3 doon sa Pantabangan area. So sa flooding, hindi ganong nagko-contribute or baka walang contribution ang Kaseknan Dam. But Magat Dam, pag-usapan natin yan. So kung isa-isahin natin ang provinces ng Cordillera, if we look at Apayao, sinabi ko na noon na apektado ang northwestern Cagayan hanggang sa northern part of Cagayan sa tubig na ibibigay ng Apayao Province. Tingnan natin ang Kalinga. In the same way na yung eastern slopes ng Kalinga pupunta sa Cagayan Valley. Isunod natin ang Mountain Province.
Diyan ang Mountain Province. The same thing, ang tubig niya sa eastern slopes niya pupunta sa Region 2. Then we have Ifugao. Yan. So ito yung apat na provinces na nagko-contribute ng floodwaters sa Region 2. So tanggalin natin itong apat na ito. May dalawa pang probinsya na hindi ko nabanggit, which is sa Cordillera region, which is Abra. Ito yung Abra. But we don't have to worry about Abra because ang sa western slopes niya and southern slopes niya ay nagde-drain towards the Ilocos region. Ang Benguet naman, ang floodwater niya, ang excess water niya drains towards Pangasinan, La Union. So, we don't have to worry about these two provinces. So, yan ang kabuuan, mga kaibigan, ng Cordillera Administrative Region. Pinag-aralan ko yan noon during my incumbency as Regional Director. In my attempt na huwag sanang bumaba sa Region 2 or kung may pagbaha man, it is limited. So tanggalin natin ang Cordillera Administrative Region. Tingnan natin ang Region 2. So just the same, digitized map ito. If we are going to select the province one by one, we have Batanes. Pero hindi siya included sa mainland. So in the meantime, hindi natin siya pag-uusapan kasi wala siya sa mainland Luzon. So Cagayan is in mainland Luzon, although may island siya. The municipality of Calayan na wala sa mainland, but most of the municipalities of the Cagayan province is within mainland Luzon. So Isabela, then we have Nueva Vizcaya in the Caraballo Mountains and Quirino in the southeast portion of the Cagayan Valley region. Hagip naman nito ang Sierra Madre Mountains. So yan ang kabuuan ng Region 2 na pag-uusapan natin sa flood simulation scenario. So dapat maintindihan natin dito, mga kaibigan, na kaya ko kinukuha itong Cordillera region para malaman natin ang contribution niya sa flooding na nangyayari sa Region 2. So next session, sisimulan ko na yung flood scenario. Binigyan ko lang kayo ng briefer kung bakit interesado ako sa Cordillera para ma-analyze natin yung flood scenario sa Region 2. So, maraming salamat sa inyo. By the way, bago ako magtapos, itong application na ito ay may AI din na pwede kayo magtanong, but ang isasagot niya, depende sa baseline data na ipapasok nyo. So, pwede nyo gamitin ng AI later on. So, maraming salamat. See you next
session.